Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako, okay naman. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, alam ko nagawa ko na to ng video, pero ang dami pa rin kasi nagtatanong. Kahit isinasagot ko na yung link ng video, minsan sinasagot ko na direkta, pero isa pa rin kasi to sa may pinakamaraming tao, subscribers, mga nanonood na tinatanong to. Hindi lang sa YouTube, sa TikTok, sa page, yan. So, ang dami kasi nagtatanong kung ano nga daw ba yung pinakamasakit na part na tatuan, ano yung pinaka-advisable na part na patatuan kapag nagsisimula ka pa lang, kung mababa yung pain tolerance mo or whatnot. So, isa lang yung ibig sabihin yan. Tattoo pain chart. Yun yung dapat yung i-search. Pero, syempre, gagawa natin ng video yan. Pero bago tayo magsimula, intro muna. And we are back. Ayun. So, eto, syempre, meron tayong kodigo. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pinakamasakit na part na patatuan. Pero bago tayo magsimula dyan, may mga factors din kasi kung bakit masakit yung mga part na yon or kung bakit masakit siyang tatuan. So, una sa lahat, of course, age. Pangalawa, gender. At pangatlo, yung pain tolerance. Diba? Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng pain tolerance. Pero, ayun, eto na nga, bakit nga ba sa pain tolerance? Pain tolerance, nagkakaiba rin kasi yan when it comes to gender. Ang scientifically proven is mas mataas yung pain tolerance ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Bakit? Sabi nila kasi daw, to prepare din yung mga babae sa panganganak. So, that's the reason bakit mas mataas yung pain tolerance ng mga babae. Sa lalaki naman, minsan kaya sinasabi nila na mas hindi nasasaktan yung lalaki. Well, mas matapang kasi. I don't know. Not to be sexist, but mas matapang yung mga lalaki kasi hindi dahil mas matapang sila sa babae, but mas nahihiya kasing magpakita ng emosyon yung lalaki. So, mas tinitiis nila. Pero, scientifically, when it comes to pain tolerance, mas mataas yung pain tolerance ng babae. Ayun. Pangalawa, age. No? Bakit nga ba mas malaking factor yung age? It's because mas matanda ka, mas manipis yung balat mo. At syempre, mas manipis yung balat mo, mas painful siya. Yun. Tsaka pag mas matanda, I don't know, mas sensitive yung balat. No? Kasi nga, hindi na siya ganun ka stretchable. Parang hindi na siya ganun katulad ng balat ng mga mas bata. Yun. At syempre, simulan na natin. So magsimula tayo, hatiin natin to sa sa apat na parts, no? So magsimula tayo sa least painful, no? So least painful, ito yung mga parts ng katawan na pinaka makapal yung balat, mas maraming muscle padding and mas konti yung nerve endings na nagiging rason kung bakit hindi siya ganun kasakit. So una, number one is shoulder, no? Dito sa taas. Yan, kasi maraming ang laman yan, no? Mas maraming laman, mas less painful siya. Mas manipis yung laman, mas malapit sa buto, more painful siya, no? Pero again, it will still depend on your pain tolerance. So yun, sa shoulder, because of magandang or mas maraming muscle siya, mas advisable siya for beginner tattoos or beginner or first-time tattoo clients. Kasi nga, hindi siya masyadong masakit. Kaya nga kung makikita nyo, mas maraming tao yung may tattoo dito.
Yun. Pangalawa, outer forearm. So, outer forearm, ang outer forearm kasi is para din siyang shoulder. Yan. Tingnan natin kung magpapakita sana ako ng sample. Pero, eto, ang outer forearm kasi, medyo marami din siyang muscles, no? Pagdating dito sa outer forearm. So, isa rin yan yung reason bakit ang daming tao na may tattoo dito sa outer forearm. Yun. Kasi sa outer forearm, same reason with shoulders, mas makapal yung balat at mas maraming muscles. Yun. Tapos, konti lang din yung nerve endings niya. Pangatlo, calf o yung sa binte, yung sa likod ng binte. Yun. Siyempre, ang daming muscle doon. So, less painful siya at mas hindi siya, parang hindi siya ganun ka nakakapaso yung sakit. Yun. And lastly is upper back. Siyempre, upper back, yan, marami din tayong muscles dyan. Although, merong mga parts dyan na medyo malapit sa buto, like yung gitna, yung spine, and yung shoulder blades. Pero yung pinaka-upper talaga, no, kung gagawin mo siyang isa lang dito, isa dito, yun, mas less painful siya. Pero kung mag-meet sila sa gitna, medyo mas masakit siya. Next one, ito na. Lipat naman tayo sa moderate pain areas. So, that's upper arm. So, upper arm dito. So, sa upper arm kasi, mas manipis na yung balat niya. Kung mapapansin nyo, isa rin sa sinasabi ko sa mga hindi makuha or hindi magets yung mga pain, mga mas masasakit na parts ng katawan is try nilang lagyan ng yelo. Yung mga parts na mas para kang nagugulat kapag nilagyan ng yelo or mas ramdam mo yung lamig or mas mahirap tiisin, yun yung mga parts na mas painful pagdating sa tattoo. Bakit? Kasi mas marami siyang nerve endings, number 1, kaya ramdam mo yung lamig. Number 2, since malamig siya, kapag manipis yung balat mo, mas ramdam mo din yung lamig. So, yun. So, kaya napasok siya sa moderate pain areas. Yung upper arm natin is medyo manipis lang yung balat. Although may muscles siya, yung balat naman kasi yung naging medyo nagpasakit sa kanya. Pangalawa is yung hita o thigh. Yan. Sa hita, although marami siyang laman, again, mas manipis yung balat sa hita. Kaya nga, di ba, pag nalagyan ng malamig yung hita, medyo nakakagulat din. So, isa din siya sa mas masakit na tatuan. Pero syempre, since malaki yung hita, pagdating sa inner thigh, sa medyo loob na siya, parang sa ibaba ng singit, yun, mas masakit yun. Kasi mas maliit mas manipis yung balat doon at mas maraming nerve endings. Yun. Mid-back. Mid-back, yung gitna, yung spine, tsaka yung medyo ibaba na part ng likod mo. So, yun, kaya siya mas masakit. Again, medyo mas manipis na yung balat doon at mas malapit na siya sa buto. Konti na lang yung laman. Kasi halos ramdam mo doon yung ribs mo, ramdam mo doon yung spine mo, tapos hindi siya masyadong malaman. Tsaka medyo parang sa tagiliran na rin kasi yun halos kapag nadikitan ng yelo. So, medyo marami na rin siyang nerve endings. So, yun, yung moderate natin. And next is yung high pain areas. High pain areas, ito, pinakatalamak sa lahat at isa sa pinakapaboritong patatuan ng mga tao, ng mga babae, kahit sa mga lalaki, is yung rib cage. No, rib cage kasi, parang sa babae, maganda siya tignan eh. Lalo na kapag nag-swimsuit. Sa lalaki naman, ang ganda yung tignan kapag yung t-shirt na ginupit dito. Ang ganda yung tignan. At sa lalaki din, isa siya sa nagde-define sa'yo na matapang ka kasi meron kang tattoo sa ribs. At alam kasi ng lahat na pagdating sa ribs, masakit talaga siya. Kasi sa ribs, kaya nga diba, yan yung part na nakakakiliti. Kasi marami siyang nerve endings. Tapos, manipis yung balat niya. Malapit siya sa buto at konti yung muscle. So, parang na-hit niya lahat kaya sobrang sakit pagdating sa
sa rib cage. Yan. Next one, eto, hindi naman masyadong marami nagpapatattoo dito, but armpit. Sa armpit, sa kilikili kasi, syempre maraming nerve endings dyan, manipis yung balat, at walang masyadong laman. So, talagang masakit talaga siya pagdating sa kilikili. Pangatlo is knee or tuhod. Ito, kahit saan to, sa harap o sa likod ng tuhod, masakit to. Lahat kasi yan, una, yung sa harap, masyadong malapit sa buto. Kaya masakit talaga siya. Yung sa likod naman, masyadong manipis yung balat at may mga nerve endings din doon. Kaya mas ramdam na ramdam doon sa likod ng tuhod. Pero yan, medyo masakit talaga yan kasi very sensitive yan. Meron tayo dyang sciatic nerve na lalong nagpapadagdag ng sakit. Sciatic nerve, so sana siya i-explain pero medyo mahirap siya i-explain pero may mga sciatic nerves tayo sa katawan na kapag, I don't know, kung nagpapamasahe ka, yung sciatica na tinatawag, yun yung minamasahe doon. Medyo masakit yun pag minamasahe. So, isa yun sa reason bakit masakit dyan sa bandang tuhod. At syempre, siko, elbow, yan, and shin, yung nasa harap nung pinti natin. Yan, halos magkaparehas ng sakit yan. Medyo sharp yung sakit dyan kasi nga masyadong malapit sa buto. Almost parang sa tuhod din. Pero iba yung sakit niya compared sa tuhod. Kasi may tattoo ako sa tuhod, may tattoo ako sa shin, may tattoo din ako sa siko. So, medyo na-differentiate ko din talaga siya, yung sakit niya. Pasensya na kayo, medyo maingay yung laptop, no? Kami kasing nag-chat. Pero ayun, so yun yung high pain areas natin. So bago tayo magpunta sa most painful areas, balikan natin. Pinaka hindi masakit, shoulder, outer forearm, calf, upper back. Moderate pain areas, upper arm, thigh, mid-back. High pain areas, rib cage, armpit, knee, elbow, and shin. At dito na tayo sa most painful areas. Yung most painful areas, ito, medyo konti lang din yung nagpapatattoo dito. Pero, isa talaga siya sa mga pinakamasakit, no? Number one is hands. Yan, sa palad, dito, yan, sa mga knuckles, masakit dyan. Kasi manipis masyado, yung balat masyadong dikit sa buto. Hindi naman sobrang nipis, pero, I mean, masakit din talaga siya. Iba rin yung sakit niya. Kasi nga, ang lapit sa buto. And sa kamay, masyado tayong maraming nerve endings sa kamay. Kaya nga nasa kamay yung sense of touch natin, halos nandyan talaga lahat ng mapapakiramdaman mo eh. Kaya ramdam na ramdam pag nagpatattoo ka sa kamay. Ano pa? Eto, feet and ankle. Ankle kasi, syempre, malapit sa buto. So feet din, sobrang nipis ng balat natin sa paa at masyadong malapit sa buto. Plus, marami ding nerve endings. So, kaya sa paa medyo masakit talaga yan. Ang masakit pa sa paa at sa kamay is lumalabo yung tattoo or mas mabilis siyang lumabo compared sa other parts ng katawan. Yan. Eto, isa sa pinakamasakit is dito sa ulo, sa leeg, at sabi nila, sa mukha. Pero by experience, ako sa mukha, hindi naman ako masyadong nasaktan. Pero sa leeg, lalo na dito sa gitna at dito sa ilalim ng baba, yan, masakit talaga dyan. Dito, may tattoo kasi ako dito sa may bandang sentido. Yan, pati dito, yan. So medyo masakit din talaga siya, no? Pero, I don't know, maybe for me, hindi siya sobrang sakit compared sa other parts. Isa sa mga, sa akin personally, ang isa sa mga pinakamasakit kong tattoo is etong sa ilalim ng baba, yung sa panga. Yan, dito. Yan, parang nagre-reese. Pero dito, yan, medyo masakit dyan. Dito sa head part. No? Well, sa lahat ng tattoo ko, isa rin yan talaga sa pinakamasakit. Pero, medyo mataas lang din talaga kasi yung pain tolerance ko. Kaya, hindi ko masyadong iniinda. Pero yan, isa yan sa mga pinakamasakit. Well, one reason is high nerve density. Marami tayong nerve sa ulo, kaya mas masakit siya. Tapos, manipis yung balat. So, yun yung mga rason kung bakit
isa siya sa mga most painful areas. Ito, pinaka-last is sa sternum. Yan, dito. Sa, parang, kung yung chest natin dito sa bandang baba, sa gitna, masakit yan because of cartilage and bone proximity na lalong nagpapasakit sa kanya. And again, sabi ko nga, di ba, yung sikmura, yan, pag nadikitan ng yelo yan, nakakagulat. So marami ding nerves kasi dyan na ramdam na ramdam mo, plus manipis pa yung balat. And wala namang halos muscle yan, no? Unless marami kang abs. Pero yun, isa yan sa pinakamasakit. Seryoso, isa din yun sa ininda ko bukod dito sa panga, sa baba, sa leeg yan. Yung sa sternum, may tattoo kasi ako sa sternum, so medyo masakit talaga siya. Kaya nga yung front piece ko, hindi ko pa masyadong natatapos kasi nga medyo iniinda ko talaga siya. Kahit sa tiyan ako malaki yung tiyan ko, maraming taba yun. Pero masakit pa rin siya kasi nga manipis. Tsaka maraming nerves din. So yun yung mga parts ng katawan na pinakamasakit mula sa pinaka hindi masakit hanggang sa pinakamasakit. Yan. So kung meron pa kayong tanong, kung meron akong hindi nasabi, comment kayo sa baba, or kung meron kayong mga violent reactions o sinasabi nyo na hindi tama or may iba kayo experience, comment kayo. Or kung gusto nyo magpa-shoutout, comment din kayo. At para maitama natin kung mali ako or magawa natin ng iba pang videos kung meron pa kayong ibang tanong. So yun lang. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para notify ka every time we have a new video dahil every Saturday, 7:30 PM, nag-upload ako ng bagong video. And probably this is gonna be the last video for Season 4 and then we'll go back siguro after a couple of weeks or a month for Season 5, Episode 1. Pero for this season, hanggang dito na lang muna. This is my birthday month. So, mag-enjoy muna ako ngayong buwan at hindi muna ako magpapagod na paggawa ng maraming video. Yun lang. Peace out.